PBA Commissioner Willie Marcial naawa kay Jan Amores kaya tutulungan daw niya ito para makabalik sa paglalaro si Amores at maibalik na rin ang kanyang lisensya na kinonfiscate ng GAB. Dagdag pa ni Kume, PBA will comply daw sa lahat ng requirements na siyang susundin naman ni Amores para makumbinsin ang GAB sa appeal na ipapasa ng PBA. Mark Baroca, sinabi ang matinding problema ng Magnolia na siyang dahilan kaya nagkasunod-sunod ang kanilang talo, especially laban sa Ginebra. Tara, talon tayo agad sa video. Noong mga nakaraang araw, inanunsyo na ng GAB na i-revoke na nilang license ni Jan Amores dahil sa paglabag sa GAB rules. Base din sa investigasyon, bagsak si Amores sa right conducts of a professional player at siyang napatunayan naman na guilty. Nilinaw din ng GAB na bunga na rin ito ng paggamit niya ng armas kahit sa labas ng PBA pa yan. Dahil sa desisyong yan, mahigpit na pinagbabawal na siya na maglaro sa kahit alinmang liga sa Pilipinas maliban sa mga inter-barangay leagues. Kaya kung napapansin nyo, todo ang pagtanggap ni Amores sa mga barangay na liga dahil sa kawalan na ng trabaho. Anong bago? Ayon kay Kume, we will comply. Tutulungan daw ni Kume na makuha ni Amores ang kanyang lisensya dahil ang PBA under sa supervision ng GAB kaya magko-comply daw sila para na rin sa kapakanan ni Amores. Sa pamamagitan nito, mas mababawasan ang pasanin ni Amores, mas mapapadali ang pagbalik niya sa PBA. Kung sa bagay, kung titimbangin natin konti, since nung pumasok si Amores sa PBA, hindi naman siya nakipag-away o gumawa ng gulo sa PBA gaya ni Calvin. Sabihin na lang natin si Calvin Abueva, paulit-ulit kasi mga kasalanan niya. Pero si Amores, iba kasi sa labas ng PBA yung case niya, pero dahil isa siyang professional na player kaya under pa rin ito sa patakaran ng GAB, kaya dito siya sumabit ng malubha. Matatandaan na dun pa lang sa JRU issue, ire-revoke na nga sana yun ng GAB, pero humingi naman siya ng tao sa St. Benilde, kaya pinalagpas muna at nagsilbing warning yon. Ngayon nasubrahan na kasi. Nilinaw naman din ng GAB na hindi naman daw nila ito ginawa upang matanggalan ng trabaho si Amores. Ito ay ginawa nila para si Amores magbago. Sa katunayan, binigyan na nga ng chance si Amores ng GAB na umapila, kaya ito ang susubukan ng PBA. Una, dadaan si Amores sa rules ng PBA na gaya ng ginawa ni Calvin noon. Makipagkaibigan, public apology, sumama sa mga charity, yung mga ganun. Tapos so obserbahan pala na si Amores na baka pakitang tao lang or ano. Kapag nakumpleto, saka ng evaluation ng lahat. Alam nyo, hindi naman si Amores ang may ganitong issue lang eh. May mas malala pa nga dyan. Pero hindi naman sila nirevoke ng GAB. Komento ng iba, wag nang ibalik ang license ni Amores. Hindi na dapat niya makabalik sa PBA. Pero kung akong tatanungin, siguro bigyan na lang natin ng chance yung tao, no? Hindi naman siya nakagawa ng kaguluhan sa PBA. Pero kapag inulit pa talaga niya, nako, Amores, wag ka na talaga eh. Inaasahan na bukas gagawa na ng paraan ng PBA at ang kampo ni Amores pati ang Northport para talaga makapasok ulit si Amores sa PBA. Mark Baroca, sinabi ang malaking problema ng Magnolia Hotshots kaya nasa hulihang standing sila ngayon. Pagkatapos na matalo laban sa Ginebra, doon napatunayan na wala silang endgame. Ito din yung nangyari nung laban sa Ross at Mags. Malaki ang lead pero biglang nahabol ang 11-point game sa dulo at natalo pang ng Magnolia. Ngayon itong sa Ginebra, wala nang overtime. Napabayaan kasi nila ang depensa nila. Especially dun sa tira ni Scottie Thompson sa corner na siyang nagpanalo sa Ginebra kasama din ang mga free throws na naipasok. Tapos ito yung game na ang ganda ng pinakita ni RJ Abrientos. Salamat sa mga game na to dahil binuhay nila yung Manila Clasico. Ang daming nanood sa labang to. Kung anong saya ang Cubs, gano'n naman kalungkot ang Magnolia. Sabi nga nila, ang Pasko ng Magnolia naging undas pa. Huwag magalit ha. Yan sabi nila. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Baroca ang malaking problema ng Magnolia ngayon. Pero ang dinitalya ni Baroca yung kahinaan ng players kung paano nila hinahandle ang mga sitwasyon na parang hindi na raw sila sanay na kumalaban ng mga ganito kabigat. Ang bilis daw nilang takutin. Nag-iba na daw talaga Magnolia. So ibig sabihin pala ni Baroca mga players ang may malaking problema. At hindi daw si Coach Chito kasi maayos naman daw nung una pero biglang nag-bar down lahat sa second half. In fairness naman sa Magnolia ha, strong contender pa rin sila ngayon. Pinatunayan nila na once again kaya pa rin nilang maging exciting ang Manila Clasico. Mukhang napagod lang talaga si Mark Baroca na matalo.